Nakabiyahe na ang ilang pasaherong stranded sa pier ng ilang araw dahil sa bagyong Ophel. Ayon sa Philippine Coast Guard, normal na ang operasyon ng shipping industry sa bansa. May ulat on the spot si Trisha Zafra. Trisha? Rafi, matapos ang pagkaantala ng kanilang biyahe mula pa noong araw ng Martes dahil nga sa bagyong Ophel, kaninang alas 10 ng umaga may 1,600 tayong mga kababayan sakay ng Negros Navigation na nakabiyahe na patungong Cebu, Cagayan at Nasipit. Sa kabila ng malaking kabawasan na yan, Rafi, marami pa ring tao sa terminal ng barko dahil may mga pasaherong pabiyaheng Bacolod at Iloilo na na-delay rin ang biyahe mula pa noong Miyerkules dahil rin sa sama ng panahon. Ang ilan sa kanila wala raw cellphone at hindi maipaalam sa kanilang mga kaanak sa probinsya na sila ay stranded. Kaya wag daw sanang mag-alala yung kanilang mga kaanak doon sa Kabisayaan dahil maayos naman daw ang kanilang lagay dito sa Maynila. Mamayang gabi, Rafi, may darating na barko mula Visayas na siyang inaasahang makakabiyahe bukas papuntang Bacolod at Iloilo na siyang maghahati dito sa mga pasahero nating narito sa Pier 2 kung patuloy na magiging maaliwalas ang panahon. Kanina namang madaling araw, Rafi, dalawang barko mula rito sa Eva Macapagal Terminal patungong Kabisayaan din, sakay ang mahigit 1,000 rin nating mga kababayan ang nakabiyahe na. Ayon sa Philippine Coast Guard, wala nang pasaherong stranded sa Metro Manila, Southern Tagalog at maging sa Visayas. Balik na raw sa normal ang operasyon ng shipping industry. Yun nga lang, dahil sa mga pagkakaantala ng biyahe nitong mga nakalipas na araw, makakaapekto raw ito sa dagsa ng mga pasahero ngayon namang panahon ng undas. Maaari raw magpang-abot yung mga pasahero lalo na raw sa Batangas Port at sa mga pantalan ng Cebu. Mula ngayong araw hanggang 31 ngayong Oktubre ang inaasahang dagsa ng mga biyahero sa mga pantalan para sa kanilang pag-uwi sa mga probinsya sa undas. Kaya paalala, Rafi, ng Philippine Coast Guard, alamin ang lagay ng panahon bago magtakda ng biyahe. Dumating din sa pantalan 2 hanggang 3 oras bago ang kanilang biyahe dahil marami ngayong security check. Pag-ingatan din ang mga dalang gamit at huwag magdadala ng mga patalim at iba pang ipinagbabawal na mga bagay para hindi maabala sa kanilang biyahe at wag na wag daw kakagat sa mga alok ng mga kolorum na sasakyang pandagat. Pagka ganitong sabay-sabay na nagbiyahe at nagkukulang yung sasakyang pandagat, meron kasi diyang mga nagpa-fly by night na mga motorboats na nagsasakay ng mga pasahero sa kabila na ito'y walang prangkisa. So, huwag ho nating tangkilikin ito at i-report nyo po sa Philippine Coast Guard. Unang-una, wala itong mga life-saving equipment, wala itong radio communications para kung pag may nangyari, may report sa Philippine Coast Guard. Samantala, Rafi, abiso ng Coast Guard para sa anumang aberya o report na nais nilang iparating sa ahensya, maaari silang tumawag sa mga numerong 527-3877 o 527-8481 o maaari silang mag-text sa text hotline ng Philippine Coast Guard 0917-PCG-DOTC. At yan muna ang latest mula sa ating mga pantalan dito sa Metro Manila. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Trisha Zafra.